inaakala sanang happily ever after, tila naging isang tragic reality forever. Ang isang Nigerian national kasing naninirahan dito sa Pilipinas, sangkot sa sextortion o ang pangingikil ng pera kapalit na hindi nito ipagkakalat ang kanilang masiselang larawan at videos. Ang kanyang biktima, ang kanya mismong dating nobya, nang imbestigahan ng NBI na pag-alamang sangkot di umano si Nicholas sa tinatawag na 419 scam. Kung naalala nyo, common ito na modo sa Pilipinas. Kunyari, Navy officer. Opo. Yung inassume ng ating perpetrator. At sabi ng perpetrator natin, meron akong isang malaking bag puno ng pera. Na-stuck sa customs kasi marami ang processes na kailangan bayaran. Since kulang ako ngayon, baka ikaw, honey, pwede mo munang bayaran pansamantala. Matibay ba ebidensya para i-link itong dalawang Nigerian sa scam na yan? Yung element ng creation ng fake account, nandoon. Yung element ng how to build an emotional attachment with the victim, nandoon. Yung element ng how to fabricate stories Opo. in order to solicit more money from the victims, nandoon din. Okay. Itong love scam, romance scam, 419 scam, ito naman yung ipoprocess natin through regular filing. Stand up, stand up. This is the marked money and you have received this because you were asking money from your victim who has complained in our office. Which victim? The victim is your former girlfriend. I never asked her any money. I never asked her any money. Mariing itinanggi ng mga nahuling suspect ang inireklamong extortion ni Andrea. I wonder why she's framing all these things. She is saying that you were threatening I'm not threatening her. Itinanggi rin ni Nicholas ang naging relasyon nila ni Andrea. Nothing happened between you two. Nothing, not a relationship whatsoever. No relationship. No in- Pero nang talungin tungkol sa pagbubuntis ni Andrea, Are you aware that she had a miscarriage with her child? Not miscarriage. She removed the child according to her. matapos pabulaanan ang relasyon nila ni Andrea noon, ibinunyag ng kaibigan ni Nicholas ang katotohanan. So you're aware that they have a relationship before? Yeah. Are you saying that the woman before that came here that have a relationship? Yeah, it's his girlfriend before. Naku, nilaglag ka na ng bestie mo, Koya! Dinala sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, Cybercrime Division o NBI-CCD ang dalawang Nigerian nationals. Muli silang kinapanayam ng resibo sa loob ng tanggapan. I'm a student. I came to study masters. I want to do my masters. I have business. I'm into real estate. Anong business po ba talaga yan, mga sir? Itinatanggi rin ng dalawa ang pagkakasangkot sa sinasabing scam. We were informed that you've been part of a scam. Is that true? No. You never part of a scam. Pero ayon naman kay Andrea, Hindi po sila estudyante, hindi po sila business owners. Nasa ng mga class card kung estudyante siya. kasalukuyan silang nakaharap sa mga kasong robbery, extortion, grave coercion, violation of RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children in relation to RA 10175 or the Anti-Cybercrime Law. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaaring maharap sa 10 taon hanggang 40 taong pagkakakulong ang mga akusado. Patuloy pa rin ang gagawing investigasyon sa mga kasong di umano'y kinasasangkutan ng dalawa. Ito ba'y sisipain ka agad palabas ng bansa? Meron kaming protocol na kapag foreigner yung involved, i-turn over namin sa immigration after ng process rito yung kaso niya. Aha. And then yung immigration naman, since dahil may kaso siya, definitely that's an obvious form of being an undesirable alien. Aha. Tatapon na siya sa kanilang kung saan man siya nanggaling. Matapos maaresto ang dating nobyo, malalagay na rin daw sa tahimikang isip ni Andrea, sana'y magsilbi raw itong aral sa mga kapwa Pilipina na maging maingat sa papasuking relasyon, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel